Araw-araw, inihahatid naman ni Ryan gamit ang bangka ang 5 taong gulang niyang anak na si Athalia papunta sa eskwela. Ito na po yung school service ng mga anak ko. 2 po silang nag-aaral. Half day po yung pasok nila. Yung isa, ihahatid ko po yung bunso ko ng umaga. And then pag uwi naman po ng bunso ko, ang ihahatid ko naman po yung panganay ko. Sa Maysulao Elementary School, kung saan nag-aaral si Athalia, lubog din sa tubig. Sobrang hirap po ng sitwasyon namin dahil nga po delikado, dahil lalo na sa mga bata na nagsisipasok, kailangan talaga may mga guide ng magulang yung mga bata pag aalis ng bahay. Bago mag-uwian, inabutan ko ang mag-ama. Sir Ryan, Sir, kamusta? Kamusta? Ayos Dong, lang po, sir. kamusta yung ano nyo? Kamusta yung araw nyo kanina? Ayun po, maghapong nagulan ng ganyan lang naman, sir. Gaano ba siya kahirap, Ryan? Sobrang hirap po, sir, kasi yun na nga, ibis na maglalakad na lang kaming pamilya, mas safe sana kung maglalakad, pero gawa nga po ng baha, napipita kaming magbangka talaga kahit medyo delikado po sa bata. Kung kayo masusunod, ano ba talaga kung gusto nyo sana para Yun nga po, sa sitwasyon ng pagpapahatid sa mga anak nyo? sana nga po, tuluyan nga po mawala, maibsan na po, sir, yung pagbaha dito sa lugar namin, at yung mga classroom po kasi dito, sir, sobrang nasalanta na talaga, kaya kailangan din po namin ng mga buildings talaga sa elementary namin, sir. Ano masasabi mo, Athalia? Ano ba gusto mo maging paglaki mo? Bumbero. Bumbero? Wow! Talaga, marami kang matutulungan at masasalbang tao niyan. Magalingan mo sa pag-aaral, ha? Okay, Athalia. Mag-ingat po kayo pag-uwi. Ang batang araw-araw na lumulusong sa baha, nangangarap maging tagapagligtas. Binisita ko rin ang loob ng eskwelahan. Dito makikita ang patunay ng iba pang problema. 7 mga classrooms ang tuluyan ng inabandona dahil sa tuluyang pagbaha dito sa elementary school ng Maysulao. Nakausap ko ang principal ng eskwelahan. Taon na raw ang binibilang sa marami nilang kakulangan. Paano yung mga estudyante? Ilan po estudyante sa isang classroom kung makakasya? Sa isang classroom po is nasa 50. And then minsan, syempre, dahil nga kasi pinaghahati-hati namin, dahil gusto namin lahat ay magkakaroon ng face-to-face, so magkasama yung 2 section ng grade 1 to grade 6 yon. Tapos shifting siya, 4 hours yung bawat classes na nagkaklase yung teacher. Gano'ng katagal na itong kakulangan ng classroom dito sa inyong paaralan? Siguro mga magpa 5 years na kulang talaga. Kung tutusin, hindi kulang sa flood control projects ang Bulacan. Katunayan, sa lalawigan matatagpuan ang pinakamaraming flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nagkakahalaga ng mahigit 43.7 billion pesos sa nakalipas na 3 taon. Napakalaking halaga. Pero hindi naman lahat nararamdaman ng mga tao. Tulad na lang ng flood control project sa Kalumpit, malapit sa lugar ni Nanay Evelyn at Athalia. Nakita naman natin kung gaano kalubog sa tubig ang Sitio Nabong, mga ilang taon na rin. At sa akin palagay, ito yung mga lugar na talagang nangangailangan ng mga flood control projects. Kaya titignan natin kung saan ba located itong mga flood control projects na ito, dito along the Pampanga River. Tara, hanapin natin.
Nang puntahan namin ito kasama ang lokal na pamahalaan ng Kalumpit, ibang larawan ang sumalubong sa amin. Mga bakal na nakausli, mga posting kinakalawang, mga pondasyong tinabunan ng basura. Mga proyekto na sa papeles ay natapos, pero sa aktwal, parang hindi man lang nasimulan. So makikita natin ang hilera ng mga sheet pile dito. Sabi ni Architect John, ito ay isang unfinished na flood control project. February 2024, sinimulan ang river wall na ito. October 2024, ang nakasaad na completion date. At ang halaga, mahigit 77 million pesos. Pero malinaw, hindi ito natapos. Ang purpose po talaga ng flood control para ma-prevent po yung pasok ng tubig mula ilog papunta dun sa mga kabahayan. So kung matitenga to at hindi natapos, hindi natuloy, parang useless po yung nagawa nating project na una. Habang binabaybay namin ang ilog, namataan ko ang isang pumping station. Ayon sa mga dokumento na galing sa DPWH, 80% completed na ang project na nagkakahalaga ng 92 million pesos. Pero nang makita namin, halos mga bakal at sheet pile pa lang ang nakatirik sa gitna ng tubig. Pumping station to. Ibang kontrata po yan. Yeah. Tapos, itong specific na project na ito, 3 contracts po ang pinabid ni DPWH. Sa patuloy naming pag-iikot sa kahabaan ng ilog, natunto naman namin ang isang flood control project na nakasaad sa dokumento na 100% completed noong November 2024. Ang halaga, mahigit 77 million pesos din. Pero wala kaming nahanap na proyekto. Ito nakalagay, construction of reinforced concrete flood control structure worth 80 million. Tapos yung location ay ito yung ano niya. Barangay Mito. Completed. Yeah, tapos na daw siya noong November 2024. Pero ito siya, Yes. Architect. Wala kayong makikitang structure dyan. Walang pader. Walang bakas ng kahit ano. Kung tutusin, napakagandang tanawin. Yung nature, di ba? Nabansag ang isang multo. Out of the 85 flood control projects na sinaliksik nila Architect, 44 doon ang unlocated or suspected Ghost project. ghost projects. Sa aming pagbabalik sa Pampang, kapansin-pansin ang dalawang matatayog na poste sa magkabilang dulo ng ilog. Magsisilbi pala sana ang mga ito na pundasyon ng isang hanging bridge na magtutulay sa barangay Bulusan at Maysulao. Yung dalawang poste ako bagay, talagang purpose niya talagang hanging bridge. Maganda biyahe rito kung natuloy yan. Dito, hindi ka namamasahe. Ngunit, gaya ng iba, hindi rin ito natapos at matagal nang inabandona ang proyekto.